Alright, come on. Follow me, guys. We're gonna do another video, another very informative video para sa mga viewers natin. We have a very special topic. Puntahan nyo ako, samahan nyo ako dito sa ating area. What are we talking about today? We're going to be talking about solar streetlights. Ang dami na rin kasing solar streetlights na available sa market. Marami na rin taong naghahanap ng solar streetlights. Gusto nila ng solar streetlight para sa bahay nila, sa driveway. Sometimes even the government localities, local governments are looking for solar streetlights as well kung saan nila gagamitin, sa barangay, highway. Pag-uusapan natin, ano ba talaga yung mga elements or ano yung mga things na kailangan natin isipin when we're talking about solar streetlights. Okay, so solar streetlights basically has three major elements. Okay? It is your solar module, your battery, and then your light. Okay? Yung LED, light emitting diode chips mo. Okay? And then, in between those three elements na yon, you have a controller. So, you could easily consider it as your fourth element. So, basically, yun na yun. Yun na yung laman ng isang solar streetlight. Siyempre, yung shell niya, which is yung casing niya. Different solar streetlights would have different casings. Meron gawa sa aluminum. So, aluminum-cased solar streetlights are usually a little more expensive. Pero, yung lifespan nung casing niya is matagal. Matagal lang inaabot ng casing niya. Kasi for instance, this is an example na napinturahan na, ang tagal na nito. This is 10 years old already. Yung casing niya, pa rin. When it comes to pag nabagsak, pag natamaan ng something, okay pa siya. Kasi aluminum, madali lang, hindi naman siya mababasag, di ba? Magdi-deform lang siya, pero hindi siya mababasag. Unlike this, for example, this is a plastic case. Tinan mo, basag na siya. Oh. Tinan mo dito, kung maano mo na lang. Pero, nag-crack na. Na ano lang to, by accident lang nung owner na bagsak niya. So, nag-crack na. So, pag yung case mo, yung case ng solar streetlight mo, nag-crack na, ano mangyayari? Siyempre, papasukan na yan ng tubig. So, pinasukan siya ng tubig, yung components niya sa loob, pwedeng ma-damage. Dito yung battery niya, yung controller, tsaka yung light emitting diode. Pag nabasa yung LEDs mo, most likely yung mangyayari dyan, mag-short, tapos hindi nagagana. So, yun yung two different, meron pang third actually, meron pa nung bakal. So, yun yung para sa mga medyo mas malalaking solar street light. Yung mga halos, ganito na. Wala akong sample dito eh. Maybe I'll create another video about that if you guys are interested. Pero yun yung makikita mo na ginagamit sa mga highways. Sa C5, marami nun sa C5. Tingnan mo yung solar street light sa kalsada. Ang lalaki niya. Most likely, ang construction nung solar street light na yun is bakal. Kasi kailangan mas durable siya. Through storm, through kung ano-ano mga bagay. Ito ngayon, aluminum, plastic, and metal construction. So, yung benefits nga nun. Ang benefit naman ng having a plastic construction is syempre cost efficient. Mura siya, di ba? Pero ang plastic, under the heat of the sun, for 3 years, 4 years, syempre nagde-degrade siya. Makikita mo, meron yan photo-induced degradation. Meron siyang yung naninilaw na, nagiging brittle. So, hindi mo siya talaga ma-expect to live 10 years to 15 years. So, for sure naman, sulit mo na yon. Now, sometimes, hindi naman yan complete aluminum body talaga eh. So, for instance, mapapansin mo to. Yung glass case niya is made out of acrylic plastic. So, naninilaw din. So, through time, after 3-4 years, kailangan mo rin itong palitan in order to get your mataas na luminance. So, hindi lahat ng parts ng aluminum. So, you have to take a look at the construction. If you're looking more of a home application para sa bahay, I suggest, ito okay na to, yung mga plastic enclosure. After 3 to 4 years, kailangan din niya ng maintenance. Papalitan mo din itong takip niya na to dahil mag-yellowish na rin siya. Okay, so kung tapos na tayo sa case, yun lang naman ang mga kailangan ma-discuss sa case. Kung may questions kayo dyan, we don't want to keep this video for too long. Kung may questions kayo dyan, just comment down below regarding sa questions nyo. Ngayon, solar module.
solar modules, solar panels have different wattage ratings din. Itong solar module na to, na naka-encase na siya sa glass, this has a wattage rating of 20 to 30 watts, ganon, give or take, 20 to 30 watts. So itong 20 to 30 watt solar module mo na to is supposed to charge yung battery na laman ng solar street light mo. Now, the bigger the solar street light, syempre, the bigger the battery, the bigger the illumination, the bigger the wattage nung light emission nung ilaw natin, the bigger dapat the solar module and the bigger the battery din. Kasi sobrang lakas niya ng ilaw mo, pero tatagal lang siya 1 to 2 hours. Hindi naman siya maganda. Dapat perfectly balanced yung solar street light mo. So, sometimes, dito, ang ginagawa natin, if you want your solar street light to last longer, you can add more batteries to your solar street light. So, ngayon kasi sa market, ang makikita mo lang, ang differentiation lang talaga ng solar street light is wattage. Yung wattage na yon is based sa illumination, sa lakas ng ilaw. Kino-compare niya sa wattage rating ng mga ilaw na nabibiling conventional. But, hindi naman nila sasabihin na 30 watt lang yan, di ba? So, usually, mas mataas yung number, mas maganda. Kaya, for those people na bumibili ng solar street light sa Lazada, Shopee, kung saan man online store, makikita nyo, may sinasabi sila, 50,000 watts. Posible ba yun? 50,000 watts is enough to power a whole commercial building. Tapos, solar street light, 50,000 watts, di ba? So huwag kayong magpapaloko doon. Huwag kayong magpapauto sa taas ng wattage. The solar street light is usually, naka-base siya sa rating ng luminance ng light. Okay. So ngayon, it's good question to ask then kung ilang amp hour, kung ilan milliamp hour ang laman ng battery. So usually, ang battery natin is yung mga cylindrical na ganito. May 3 piraso siya. Hindi ko lang alam. RT, ilang amps ba ang ilang milliamp hour ba ang isang 6,000? 6,000 milliamp hour isa nito. Tapos naka-connect siya by parallel. So 6,000 times 3, 18,000 milliamp hour. Tama ba math ko? Okay. So ayun. Some of those people who are techie out there, you can, pag nasira yung solar street light mo, mino-modify nila. Parang katulad namin dito, we modify these things. Sa solar street light naman, mag-veer away tayo from yung commercial solar street lights. Yung mga ganito at yung mga malalaki. Magfo-focus tayo sa residential kasi alam ko naman yung mga viewers ko, yung mga subscribers ko dyan, we're talking about residences lang naman for the meantime. For solar street lights, sa totoo lang, isa lang naman ang component dyan na laging nasisira. Okay? This is what we call our charge controller. Some solar street lights have medyo mas magandang quality ng charge controller. Okay? Basically, what the charge controller does, modulates the charging from the solar module to the battery. And then, nadidetect din ng charge controller natin, pag wala nang nasasagap yung solar panel natin, automatic na mag-on yung LED chips natin. It also regulates yung voltage ng battery, voltage ng solar module sa need ng solar street light natin. Most of the time, itong mga LED modules na to, hindi naman yan nasisira. So, yung usable life, binili mo tong solar module na to, 4,000, 5,000 pesos or something, hindi ko alam kung magkano mo siya bibilhin. Pero yung LED chips niya, hindi naman yan basta nasisira. So, just buy from a reputable supplier na yung warranty ng solar street light mo is mabibigay sa inyo. Kasi, at the end of the day, yung components naman na yan, is completely replaceable, repairable. So ito, ang dami nating mga spare parts na ganito. Kung nasira to, anong gagawin natin? Ito lang naman ang papalitan mo eh. So service charges lang naman yan. So hindi naman kailangan masayang. So minimake sure din natin na yung pagkagawa ng chips natin is matibay. So yung chip na to. Dito lang naman yan. Itong battery natin na to, sobrang durable din ito. Cylindrical type cells, hindi siya masyado maaapektuhan ng init ng araw. Tapos naka-heat shield rin naman siya pagdating dito sa solar street light natin. And then, ayun. So, ganun lang kadali yung sa solar street light natin. Different models come in different types. Some are cheaper, some are a little more expensive. Nagdedepende nga yan dun sa light na pinoproduce niya. This is one of our best sellers. It already comes with the pole. Pwede mo siyang i-mount sa pader. And pwede mo rin siyang ilagay sa pole. Yung poste, pole nandito, tapos hihigpitan na lang siya. So this solar street light,
designed na siya para hindi pasukin ng tubig. Alam mo yun? Naka-sealed, silicone sealant na siya dito, and yung components and parts nitong solar street light na so is easily and readily available. Kagandahan dito sa solar street light natin na to is may kasama na rin siyang remote. So yung remote na yan, kita mo nagre-respond siya. You can turn it on and off. So always on, nag-on din tong kabila. And then, kung gusto mo siyang iset, gusto ko 2 hours lang siya aandar and then mamamatay na siya. Then, 4 hours siyang umaandar, tapos mamamatay na siya, pwede mo rin iset. 6 hours. So, control mo. Pag nagdilim na yung araw, ng 6 p.m., 2 hours lang para maliwanag, tapos mamatay na. Para tumagal yung solar street light mo. Pwedeng 4 hours and 6 hours hanggang 12. So ngayon, 12 onwards, wala naman ng tao dyan sa labas. Bakit ko pa kailangan naka-on yung solar street light ko? Pwedeng nakapatay na para tumagal yung buhay ng solar street light ko. Pero you can always choose always on. Hanggat may battery siya, iilaw siya. Ngayon, induction naman is another feature. Induction means is may sensor tayo dito. Pag may na-detect siyang gumalaw, liliwanag siya. Tapos pag nawala na yung taong dumadaan, hihina na siya ulit. So, pwede mo siyang patagalin hanggang 4 a.m. kung wala masyadong dumadaan doon. 4 a.m. to 6 a.m. walang dumadaan. Pero kung laging may dumadaan na sasakyan dyan, lagi siyang lalakas na naman, hihina, lalakas na naman, ang mangyayari sa kanya, mabilis ma-deplete yung battery niya. Remember, itong solar street light natin na to is designed for maximum economy. Meaning, murang-mura lang siya. Hindi namin masyado siya dinesign na para laging maliwanag. Kasi ibang klaseng model ang bibilhin mo doon. Okay? So, ganon. Yung kagandahan. Ngayon, pwede rin naman na nag-party kayo, on mo lahat, tapos na yung party, patayin mo na lahat. So, papatayin mo na siya. So, control mo na lang sa remote. Hindi, wala ka nang pipindutin doon, okay na. Kasi syempre, sa mataas mo yung lalagay eh. So, yun ang kagandahan ng mga solar street light natin na to. So, basically, ayun nga, kung may extra budget ka naman, pwede ka naman mag-aluminum. Kasi, syempre, yung body niya is aluminum-based. Pero, kung for home use lang, maliit na bahay, this is perfect. So, makasama na. Every solar street light is included na kasama na yung bracket niya. Kasama na rin yung remote. So, this way, even kung nasa probinsya ka, you're still using solar energy for something na makaka-benefit sa household natin. So, ito na naman. Jay, marami na naman magko-comment. Daming mong sinabi, wala ka naman sinabing presyo. For the solar street light, I will give you guys the price. Okay? Yung price nitong solar street light nito is only $2,499. So, if you're interested in purchasing a few units, you can comment down below, you can message us. You can message Jay. You can always message Jay sa N-Sky Solar. Tapos, you can get these solar street lights delivered to you. Siyempre, yung delivery and shipping charges, kayo na bahala doon. Baka mamaya sa Mindanao to papadala, di ba? So, kung Mindanao, I think meron naman LBC, DHL, mga ganun na bagay, di ba, Jay? But from here sa office natin is $2,499. You can get your hands on the solar street light. Automatic na siya pala. Ganito pala guys, nakalimutan i-mention. Pag gabi na, iilaw siya. Yan o, kasi wala nang nasasagap na ilaw yung solar module. Tapos pag may nasagap na siya na ilaw, automatic na siya mamamatay. Ayun. Tapos makikita mo may level bar din dyan na charging level bar. So makikita mo kung ilang bars na yung charge ng battery sa loob ng solar street light mo. So yun. Meron na kayong in-depth na idea sa anong nilalaman ng solar street light, ano yung construction niya, ano yung mga inclusions niya. So for the price of $2,499, medyo mas maliwanag na yung buhay natin. Alright. So if you have any questions below regarding the products that we just showcased right now, you can comment down below. Tapos, or you can chat or message directly sa N-Sky Solar so you can place your orders there. Just give us, you can also message us on our social media. Anong number mo, Jay? 0915. Ito na lang, para mas maganda. Okay. 0915-428-5505. Ayun, alright. So guys, sobrang ganda nito mga solar street lights na to. Actually, dapat nga lagay rin natin sa video isa sa mga solar street light na ganito na tumagal na for
ilang years na. Oh my God, 7 years na, I think. Tingnan natin dito sa labas. Yan, 7 years na yan nandyan, no? Makikita nyo yung degradation nung mga tornilyo, tsaka nung body niya. Pero 7 years na yan nandyan, nakabilad sa araw. Maandar pa rin sa gabi. Medyo mahina na yung ilaw, pero it just shows na tumatagal din. Kasi yung mga, alam ang hassle, ang pinaka-hassle, yung bibili ka ng product, gagana, 2 months, 3 months, tapos masisira. Parang wala lang din, di ba? So, ayun, guys, I hope you enjoyed this video. Looking forward to another video with you all. Thank you so much sa 4,000 subscribers na pala tayo. And sobrang thank you sa mga viewers. Nag-iisip pa ako ng mga iba-ibang things na pwede kong ituro. But thank you so much sa suporta nyo. Please, huwag kayong nahihiya. Comment down below. And share nyo na rin sa mga friends nyo yung mga videos. Baka may meron kang kaibigan na interesado kumuha ng solar street light. Tapos ito, ayan, pinakita ko na sa inyo, binuksan ko na sa inyo. So, ayun, sir. Mga sir, thank you, bye-bye, and God bless you.